Dito po na kita sa Pasinaya Homes. Gumaan talaga yung buhay kasi sa dami ng programa ng JNF, nakatulong din po sa amin yun. Dito po nag-improve yung buhay namin. Saka yung pakikisalamuha ko po sa mga tao. Pabor po sa amin yung ng Pasinaya kasi ang mister ko tagal na nagtrabaho dito sa Pasinaya. Gumagawa ng mga bahay dyan, nagpaparepair. Ang pagkaiba kasi, yung dati libre, yung pabahay, kaso hindi mo pwede pagawa ng maganda. Ngayon naman, yung pabahay mo, nagbabayad ka, pero mapupunta na sa'yo na. Ang nagustuhan kong amin yung sa simbahan po, kasi nagkaroon po kami ng time dyan eh. Kahit mga anak ko, nagkaroon ng time. Natututo sila mag-sal. Ang nagustuhan ko po dito, titira ka na lang, ma'am. Kasi may up and down na, hindi ka na maghihirap na titira ka na lang, papagawa ko pa. Hindi, ganun. Tsaka, kumpleto na, may CR na, may tubig na. Ito Pasinaya kasi malapit eh, malapit sa lahat. Yung titira ka na lang na titira ka na lang na hindi ka na magpapagawa. Masaya kasi marami na rin nakatira. Magkakaroon na kami ng maraming kakilala. Oo, tuwan-tuwa naman. Tuwan-tuwa kami kasi magkakaroon na kami sariling bahay. Kasi dapat noon pa namin ginawa yun nung bata-bata pa kaso hindi pa dumating itong Pasinaya. Kaya kami nagsimula talaga sa Pasinaya. Doon naman sa anak ko, hi Prenzel, thank you. At magkaroon na kami ng sariling matitirahan. Sana pag kumanda na kami kasi mayroon na kami sariling pamamahay. Yung panganay ko, accountant. Yan, self-supporting din yun. Pangalawa, HRM. Yung pang-tatlo, IT. Pang-apat, yung kambal, isang cream, saka yung ngayon nag-aaral pa. Inatapos niya po ngayon. Pero nagtatrabaho. Yung bunso ko lang ang bali elementary lang siya. Sa mga anak ko, hiling ko lang sana tumagal pa sila sa trabaho nila. Saka sana malapit sila kay God. Pagkagising sa umaga, yan. Ligpit muna, kape. Paligo, pasok na. Ganun. Pagdating sa hapon, magpasok po dito. May meeting, and may roving. Minsan, may organisasyon po kasi kami. Sa PRC din po ako eh. Sa Riders Club, sumali talaga ako dyan kasi pag nagra-rides kasi kami, may tinutulungan din kami, mayroon din kaming mga beneficiary. Ganon. Tsaka, nag-organize din sila ng, dito sa Pasinaya Central. Hindi lang kami ang tumutulong, lahat ng mga riders din tulong-tulong. Pagdating naman sa community natin, officer ako yung secretary. Sa naman, programa ng JNF, ako po yung sa cooperative, BOD po ako. Yung mga plano namin po sa coop noon, natupad naman po. May natulungan na rin naman po. Gusto pa namin mapalago yun kasi bala ko, yung mga gumagawa ngayon dito, i-apply namin sa coop mismo para yung trabaho nila, kami na ang bibili doon sa product nila bago ma-dispose namin sa ibang branch ng coop namin, cluster. Sumali din po ako sa PPAG kasi yung natutunan mo sa PPAG, may apply mo sa sarili mo, sa pamilya mo, nakakatulong ka pa sa community mo. Ay, napakalaking bagay ma'am ang PPAG kasi sa Cagayan ngayon maraming sakuna. Saka yung halimbawa man na may darating man, ready na kami po na i-apply yon kasi na pag-aralan na po namin. Saka naibahagi na po namin talaga yun kasi kagaya ng pag may nagkasakit, kami na agad tinatawag. Bago yung mga kasama ko, kinuha na rin namin
na voluntary. Ayun, umaatin lang ako ng mga training. Lahat ng training ko ng JNF. Dati kasi mahiyain doon. Ayun, nakapokus po kami sa mga programa ng JNF. Natagpuan po namin yung kung paano makisalamuha sa mga paano namin may apply yung mga programa ng JNF para sa community namin. Lagi po kaming natulong. Hindi lang sa financial, ma'am. Sa natulong talaga kami. Kalimbawa sa mga pag may nagkakasakit dito sa amin, automatic yung mga namin rescue team. Sila mismo nag-asikaso. Masaya sa pakiramdam po nakakatulong ka siyempre sa mga sa karespeto ng mga tao sa iyo. Parang maluwag sa pakiramdam yung kahit na feeling mo walang-wala ka na, yung isusubo mo na lang na ibibigay mo pa sa sa iyo. Sa pagtulong po, kung mayroon lang naman po ako maitulong, why not na hindi ko maibigay ko sa kanila. Halimbawa, nakita ko yung matanda na pambili ng gatas, ganon. Binibigyan ko. Kung may magkasakit man dito, kami mismo nagdadala kanila sa ospital. Kahit saan ka magtanong, ma'am. Ako na ang ng pasinaya. Parang nanay na ako. Wala, pagdadaan ko, nakasaludo na agad yung mga layo pa lang, talagang maramdaman mo. Doon matutuwa ka na kasi layo ka pala kahit mga bata. Nagmamano na yan sa akin pag dumaan lang ako. Pag halimbawa, pasok ako. Malapit talaga ako sa mga komunidad ko. Malapit talaga ako sa mga tao. Ito po ay nanay na Binaya. Ito po yung nanay namin. Nanay ng Central po. Ay po, ito po. Napakabait na nanay namin. Siya po yung tumutulong sa amin sa center. Wala kaming mga kung ano-ano, siya nagbibigay sa amin. Alam mo, ma'am, pag uuwi ka na lang sa bahay namin, parang hindi ka na magluluto kasi ang daming blessing. Sila talaga na pagkain mo parang isang buong araw, ang daming nagdadala. Kahit nga ngayon. Para sa akin, kaya nga po siguro siya naging lumabas na ng HOA dahil yung tiwala ng tao talaga pong nandun. Ganun po siya kagaling, makisama. Si Nanay Beth, talagang halos lahat po kilala po siya sa generous. Hindi man siya mayaman, pero nasi-share niya po yung blessing sa ibang tao. And then, nakasama po namin si Nanay Beth, kilala din po namin siya dahil sa junction po siya nagtatrabaho. So, nakatulong din siya sa community, kasi sa community po namin, si Nanay Beth po ang tumulong po sa akin kung paano po ma-establish at maano po na maayos yung pagsiseparate ng basura. Feeling ko, pag nasa bahay talaga ako, ma'am, parang nanghihina talaga ako. Sanay ako sa trabaho O yung pagtatrabaho ko sa junk shop, for 14 years ko ako, yan ang nagpaparal sa mga anak ko. Saka yung pagtatrabaho din ng mister ko, construction. Kaya nakapagpatapos ko. Sa junk shop naman po, nagtatrabaho ako. 14 years na po ako doon. Ginagawa ko sa pang-araw-araw po, nagre-receive ng mga kalakal. Saka halimbawa, may na-pick up, ako rin nagre-receive. Tingin ko, kaya ako tumagal sa trabaho kasi tiwala ko nila talaga sa akin. Hindi yung matutumbasan ng kahit sino. Kasi gagawin ng pera hawak mo. Tiwala talaga ng may-ari ng junk shop sa akin. Si Ate Bebeng sa akin matagal na. 14 years na, Ate Beng. Kahit ako yung may-ari, siya yung pinaka-nanay namin dito. At saka may concern siya dito sa junk shop. Kahit maghapon, ilang araw wala ako, mapapagkatiwalaan ko naman siya, yung tawag-tawag lang. Siguro kung magpapaalam siya sa akin sa ilang taon, siguro, siyempre, masakit din sa kalooban ko. Yun, parang naiiyak na ako, Ate Beng.
Nagpapasalamat ako sa kanya kasi kahit wala ako dito, mapagkakatiwalaan siya at saka talagang yung concern niya dito sa junk shop, talagang andun talaga. Kahulugan ng buhay ko, okay na yun. Kahit simple lang, basta masaya yung pamilya, masaya yung mga kasama namin, masaya yung sa komunidad namin. Masaya na rin po ako, ma'am. Pinagpapasalamat ko po kay Lord na blessed po kami dahil nakapagpatapos na po kami ng mga anak namin. Saka isa pa, kahit na matanda na po kami, nagtatrabaho pa rin po para lang ma-produce yung pangailangan po ng pamilya. Sana po sa Dinustad, marami pa po, as in marami talaga po. Ang dami po talaga sa programa niyo po. Marami po kayong matutulungan. Sana lumawak pa yung programa niyo. Saka pagawa pa kayo ng mas maraming bahay para naman hindi lang kami ang matutulungan, lahat po. Ang Sinaya Homes ay perfect po para sa akin.